mapagpalang araw po sa ating mga ka-TH. Bago ang lahat, shout out po sa Tukuran TH Explorer at sa mga ka-TH po natin. Sana po ay tayo ay maging masigasig po sa pag-treasure hunting. Okay po, ang ating papaunlakan po natin na pagpapadikod po regarding po sa old century tree marker. So ating tulungan po sa pagdikod ang isang old century tree na kahoy, punong kahoy. So ito po yung isang punong kahoy po ay isang nakabend, parang nagiging letter N siya po ngayon ang kanyang pagkahugis. So magandang markers to, lalo na kung itong puno na ito ay mga ka-TH kung nag-iedad na ito ng 80 to 100 years o more than 100 years, ay posible isa to sa isang ginagamit na marker ng mga Hapon noon. So maganda po ito. Ang gawin nyo lamang mga ka-TH yung ay i-check nyo ng maigi yung paligid nito, ka-TH. Yung paligid nito, tingnan nyo ng maigi, ikotin nyo. Baka may mga bato. May mga bato ito na pwedeng magiging isang marker bukod sa puno, kasi karamihan sa may mga old tree, may mga old century trees ay may mga coordinated na sign or marker. Mayroong katabing mga marker na bato. So kung ito'y isang malinis at wala kayong nakita sa paligid nito na isang marker o isang bato na pwede maging marker, ay magandang magandang sinyalis to, isang legit ito na marker. Itong isang old century, lalo na kapag ito ka-TH na mayroong kaidaran ng kahoy nito, punong kahoy, umabot ito ng 100 years, 90 years or more than 100 years. Napakaganda po ito dahil itong mga punong kahoy nito ay isa sa isang ginagamit na isang marker ng mga Hapon noon. So ganito po yung aking assessment at itong punong kahoy nito, pwede nyo pong gawin ang kung mayroon kayong kumpas, pwede nyo gamitan ng kumpas, pointing first move, pointing north, ikumpas nyo. Sukatin nyo kung ano yung kinalabasan sa kumpas, kung ilang degrees yung going north. Then yung opposite, mga ka-TH, i-kumpas nyo rin yung opposite na niya, yung south, mga ka-TH, ay gawin nyo rin, tingnan nyo rin kung anong degrees ang lumabas sa kumpas ng mga ka-TH. Okay mga ka-TH, doon yung next yung east, mga ka-TH, i-kumpas nyo din. Tapos and then yung huli yung west, mga ka-TH. So yung apat na angle, mga ka-TH, i-check nyo na maigi kung baka may mga bato dyan sa paligid dyan malapit, o baka may countersign tong markers nito, yung old century tree na ito. Ito mga ka-TH, ang maganda lang dito mga ka-TH sa old century tree, kasi nga isa sa
mga ginagamit ng mga Hapon noon, yung mga punong kahoy na matagal siyang namamatay at matagal siyang talagang tamang-tama po na magiging marker nila yan kasi ano po yung mga klaseng kahoy nito o puno, yung mga akasya nga, baliti, tuog, so madami mga bonsai tree, um, ano-ano pa. So maraming kahoy ang mga mangga. So yung mga kahoy na pwedeng tumagal ng how many years. At kung mayroon kayong napapansin sa inyong lugar, yung mga kahoy na medyo nakikita nyo na may edad na siya, ah, matagal ng puno. Minsan na nga mga ka-TH, ay makikita nyo na lang yung ano na lang siya, puno na lang siya. So wala na yung talagang sa taas. So natitira na lang yung pinakapuno niya. I-check yung mga ka-TH yan, yung paikot niyan. Kung mayroon kayong detector mga ka-TH, the best yan. Detector or scanner locator. I-scan nyo, i-detect nyo yung puno from 2 to 3 meters east. Ikutin nyo na lang east, west, north, and south. I-check nyo yan, yung puno na yan, mga ka-TH. Kasi nga, itong puno na ito, kapag ito'y may kaidara na nga, kasi napapansin ko, yung mga ibang puno niya ang liliit. Talagang ito'y kakaiba dahil unang-una, itong puno ito ay deform siya. Nagiging siya, parang letter N ang pagka-deform niya. So magandang sinyalis, magandang pangitain to ka-TH na isa sa magandang marker nga ito. Pwedeng ginagamit ng marker noong kapanahunan ng mga Hapon. So yun yung mga ka-TH sa mga punong kahoy. Kapag tayo'y nag-treasure, kapag yung mga old tree, so manabi-tabi po kayo mga ka-TH kasi sabi nga nila, yung mga kayamanan na nakabaon ay posibleng mayroon na nagbabantay niya na hindi tulad natin o mga kapre, may mga ninuno, may mga diwindi, may mga so iba na yung malabi-tabi tayo, hingi tayo ng may pagalang. So isa po sa dapat gawin natin yan kasi nga hindi lang tayo ang naninirahan sa mundong ibabaw. So lalo pag mga ganitong mga treasure, mga mamahaling bagay na nakabaon sa lupa ay posibleng mayroon na rin nagbabantay niyan. So hingi tayo ng pahintulot sa kanila na nawa tayo pagbigyan, nawa tayo'y bibigyan. So yan yung pinakamaganda mga ka-TH, yun yung gagawin nyo. Parang alayan nyo ng parang paggalang, para humingi ng kunting biyaya pa mga ka-TH. So ito mga ka-TH, yun yung ating assessment. Ito yung aking nakikita na kung walang nakapaikot nito, kung walang mga countersign nito, walang bato na katabi nito, o talagang sulong-sulo siya, maganda po ito mga ka-TH. Isang legit na marker dahil itong isang old tree, ito'y sa tingin ko may mga 90 o 100 years na itong puno nito. So napakagandang isang marker ito mga ka-TH. So gamitan nyo ito mga ka-TH sa paikot, 2 to 3 meters. Ang paikot niya, north, south, east, west. Gamitan nyo po ito ng metal detector or scanner locator. So, maganda ito mga ka-TH. Kapag ito'y nagkataon, jackpot ito mga ka-TH kasi isang legit at isang napakatandang punong kahoy itong mga ka-TH. Sa tingin ko talagang itong punong kahoy kulang-kulang
100 years na siguro ito dahil nga iba na talagang yung kanyang puno at kakaiba pati yung kanyang pagka-deform o napabaluktot siya. Talagang siguro nung maliit ito ay talagang binaluktot ang sadya. So mga ka-TH, sana ay ako'y nakakatulong. Sana po ay nakapagbigay po ng kalinawan sa pagdikot sa inyo mga ka-TH. So mga ka-TH, maraming salamat po. Yung bago pa lang sa aking YouTube, sana po ay please subscribe. Huwag mong kalimutan pagpindot po ng aking notification bell button para updated po kayo sa aking mga papapalabas pang video. So muli, maraming salamat po mga ka-TH. Naway tayo pagpalain ng poong may kapal. Sana ay tayo'y biyayaan sa ating mga pag-treasure po. So muli, maraming salamat po sa inyo. God bless us always. Thank you so much for watching mga ka-TH.